Kawalang hiyaan. Isang boses na matinis at puno ng galit ang pumunit sa katahimikan. Natinigilan si Lina. Ang init na nagmumula sa yakap ng kanyang anak na si Maya ay biglang napalitan ng panlalamig na gumapang sa buo niyang katawan. Tila siya nabuhusan ng isang baldeng yelo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana ng luma nilang kotse, nakatayo ang isang babaeng may edad. Nakaputing bestida ito at kumikinang ang perlas sa leeg nito kahit sa dilim ng paradahan. Ngunit ang mga mata nito ang tumusok sa puso ni Lina. Mga matang mapanuri, mapanghusga at puno ng matinding pagkasuklam. Ito ba? Ito ba ang klase ng babaeng dinadala ng apo ko malapit sa pamamahay niya? Patuloy ng babae, bawat salita ay parang latigo. Hindi makagalaw si Lina. Ang mga salitang yon ay hindi lang pumasok sa kanyang tainga, kundi tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sino ang babaeng ito? At bakit ganito na lamang ang galit niya? Ang mga kamay na ito, na minsan nang nagpakahirap sa paglalabada at pagtitinda para lang may maipadalang allowance sa pamilya, para lang may pangmatrikula ang kapatid. Ngayon, sa paningin ng babaeng nasa harapan niya, ang mga kamay na ito ay tila simbolo ng isang bagay na marumi at kasuklam-suklam. Nagising si Maya dahil sa lakas ng boses. Kinusot-kusot ng bata ang kanyang mga mata at bumulong, "Mama?" Nang makita ni Maya ang galit na mukha ng matandang babae sa labas, agad siyang napakapit sa braso ni Lina. Ang munting katawan niya ay nagsimulang manginig. Ito ang kaba na alam ni Lina. Ang takot ng isang taong walang kalaban-laban. "Pipasensya na po." Halos pabulong na sabi ni Lina. Sinusubukang buksan ng kaunti ang pinto ng kotse. "Wala po kaming masamang intensyon. Aalis na po kami." Ngunit lalong umigting ang anyo ng babae. Lumapit pa ito. "Huwag mo akong mapopo dyan. Anong kailangan mo sa pamilya ko? Pera? Anong masamang balak mo sa apo ko?" Naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na ang tanging kailangan niya ay isang ligtas na lugar para sa kanyang anak, malayo sa lamig ng gabi. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang ibong naputulan ng pakpak, hindi makaalis sa kulungan ng kahihiyan. Bigla, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanilang kinatatayuan. Isang itim at eleganteng sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto nito. "Lola?" Isang boses ng lalaki ang bumasag sa tensyon. Boses na kalmado pero may bigat. Kasunod nito ay isang munting tinig. "Lola, andito po pala kayo." Napalingon ang matandang babae. Ang galit sa mukha nito ay bahagyang napalitan ng pagkagulat. Mula sa sasakyan, lumabas ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng business suit. Si Marco. Kasunod niya ang isang batang babae na may hawak na manika. Si Sofia. Ang mga mata ni Marco ay mabilis na sinuri ang sitwasyon. Ang kanyang lola na nakatayo na parang general, ang lumang kotse. At sa loob nito, ang isang babaeng gulat na gulat, yakap ang isang batang umiiyak na ngayon ng tahimik. Naglakad siya palapit at sa bawat hakbang niya, tila humuhupa ang hangin. Huminto siya sa pagitan ng kanyang lola at ng kotse ni Lina. Isang matatag na pader. "Lola, ano ang nangyayari dito?" Tanong ni Marco. Ang boses ay magalang pero hindi maikakaila ang lamig. "Marco, apo, mabutit dumating ka." Sagot ni Doña Elvira, ang pangalan niya ayon sa pagtawag ng lalaki. Itinuro niya si Lina na parang isang basahan. "Tingnan mo ito, isang babaeng palaboy. Dito pa sa tapat ng pamamahay natin. Baka kung anong gawin sa atin yan. Isang linta na naghahanap ng makakapitan." Hindi sumagot si Marco. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa kanyang lola patungo kay Lina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito
Ang panginginig ng balikat habang mahigpit na niyayakap ang anak. At sa isang saglit, hindi isang palaboy o linta ang nakita niya. Nakita niya ang isang ina. Bago pa man siya makapagsalita, tumakbo si Sofia palapit sa kanyang lola. Hinila nito ang dulo ng mamahaling bestida. "Lola, no!" sabi ng bata sa malinaw na tinig. "She's the mommy of the little girl. They were cold po. I saw them." Ang simpleng katotohanan mula sa isang bata ay tumama sa hangin na parang kidlat. Napatingin si Doña Elvira sa kanyang apo, hindi makapaniwala. Maging si Lina ay natigilan. Ang batang ito, ang anghel na ito, siya pala ang dahilan. Ang titig ni Marco ay bumalik sa kanyang lola. Ang lamig sa kanyang boses ay naging yelo. "Narinig niyo po si Sofia. Wala silang ginagawang masama. Pero Marco, sila ang panauhin ko, lola. Isang kasinungalingan, isang mabilis na desisyon. Ngunit sa pagkasabi niya nito, naging isang pangakong kailangan niyang panindigan. Natulala si Doña Elvira, ang kanyang mukha ay namula sa galit at sa hiya. "Panauhin? Marco, nababaliw ka na ba? Paalisin mo ang babaeng yan." Utos niya. Ang boses ay umaalingaungaw sa katahimikan ng gabi. Tumingin si Marco kay Lina. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Isang luhang hindi para sa sarili, kundi para sa kahihiyang inaabot sa harap ng sarili nitong anak. Pagkatapos, matatag niyang hinarap ang kanyang lola. Bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay mabigat at pinal. Hindi. Natahimik ang lahat. Dito lang siya. Ang salitang hindi ay binitawan ni Marco na may bigat at kapangyarihan. Nanatili itong nakalutang sa hangin, isang pader na hindi kayang tibagin. Si Doña Elvira, sa buong buhay niya na nasanay na nasusunod, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagiba-iba ng kulay mula sa pagkapula sa galit hanggang sa pamumutla sa hindi makapaniwalang pagkapahiya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila ng walang paalam. Ang bawat hakbang ay madiin. Ang marahas na pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan ang tanging naging sagot niya. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Bumuntong hininga si Marco, isang tunog ng matinding pagod. Ang tindig niyang matikas kanina ay bahagyang nanghina. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lina. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Lina. Marahil ay awa, marahil ay pag-aalala. "Pumasok muna kayo," sabi niya sa mahinang boses. Hindi iyon isang utos, kundi isang paanyaya. Nag-aalangan man ay tumango si Lina. Dala-dala si Maya na muling nakatulog sa kanyang balikat. Sumunod siya papasok sa malaking pinto na binuksan ni Marco. Ang loob ng bahay ay parang isang palasyo. Malamig ang hangin mula sa aircon. Makintabang marmol na sahig at umaalingaw-ngaw ang bawat yabag nila. Ngunit ang unang napansin ni Lina ay ang isang malaking larawan na nakasabit sa pader ng sala. Isang babaeng napakaganda. May mga matang matalim at tila ba seryoso. Para bang mula sa larawan ay binabantayan nito ang buong kabahayan. At sa pagpasok ni Lina, naramdaman niya ang titig nito. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nahuli sa akto. "Upo ka," sabi ni Marco. Itinuturo ang isang eleganteng sofa. Umupo si Lina sa dulo nito. Hindi pa rin binibitawan si Maya. Ang bawat kilos niya ay maingat. Takot na baka may magasgasan o madumihan. Tumayo si Marco sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay nasa bulsa. "Lina, tama ba?" Tumango lang siya. "Ang sinabi ko sa lola ng asawa ko, hindi iyon totoo. Hindi kita panauhin." Naramdaman ni Lina ang pagkirot sa kanyang dibdib. "Siyempre, isa iyong kasinungalingan, isang pampalubag loob." Inihanda niya ang sarili para sa mga susunod na salita, ang magalang na pagpapalayas. "I need help around the house." Sa pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay direkta at professional. "Umalis ang dati naming kasambahay. Kung papayag ka,
I can offer you a job. Temporary. May sahod. May sarili kayong kwarto para sa inyo ng anak mo. Natigilan si Lina. Hindi niya ito inaasahan. Isang trabaho. Isang bubong. Isang kasunduan. Hindi isang limos. Sa gitna ng kahihiyan, ito ang pinakamagandang alok na narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Ito ang pagkakataon na muling tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero kasabay ng pag-asa ay ang bigat ng utang na loob. Ang kabaitan ng lalaking ito ay parang isang malaking bato na ipinatong sa kanyang mga balikat. Paano niya ito masusuklian? Wala siyang ibang pagpipilian. Sa likod ng kanyang isip, naririnig niya ang pag-iyak ni Maya dahil sa ginaw. Nakikita niya ang takot sa mga mata nito kanina. Dahan-dahan siyang tumango. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Ang salitang sir ang naglagay ng formal na distansya sa pagitan nila. Hindi sila magkaibigan. Hindi sila panauhin. Siya ay isang empleyado. Tumango si Marco at iginiya sila sa isang pasilyo patungo sa likurang bahagi ng bahay. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Ito ang magiging kwarto nyo, sabi niya. Binuksan niya ang pinto sa isang silid na maliit. Kumpara sa laki ng kabahayan, pero para kay Lina, isa itong paraiso. Malinis. May 2 kama na may puting kumot. May sariling banyo. May bintanang nakatanaw sa isang hardin na puno ng mga bulaklak. Magpahinga na kayo, sabi ni Marco bago isara ang pinto. Binibigyan sila ng katahimikan at espasyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga ng maluwag si Lina. Dahan-dahan niyang inihiga si Maya sa malambot na kama. Tinanggal niya ang sapatos ng bata at kinumutan ito. Napangiti siya nang makita ang payapang mukha ng kanyang anak. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit nang humiga siya sa sarili niyang kama, naramdaman niya ang titig ng babae sa larawan. Nararamdaman niya ang bigat ng pagkakautang at ang tinig ni Doña Elvira na tumatatak sa kanyang isipan. Ang paraisong ito ay may bantay at hindi siya nito gusto rito. Kinabukasan, maagang gumising si Lina. Tahimik niyang sinimulan ang mga gawaing bahay na ipinaliwanag sa kanya ng isang katulong bago umalis kahapon. Habang nagpupuna siya ng isang mesa sa sala, isang munting anino ang lumitaw sa kanyang gilid. Good morning po. Si Sofia. Nakatayo ito roon, yakap-yakap ang isang manika na medyo lumana. Ngumiti si Lina. Good morning din sa'yo. What are you doing po? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nag-aayos lang ng bahay? Sagot ni Lina. Lumapit pa si Sofia at ipinakita ang kanyang manika. This is Mommy Rose. Sabi ni Daddy, she looks like my mama. Napatingin si Lina sa manika. Maganda ito. Ngunit napansin niya ang isang sinulid na malapit nang matanggal sa braso nito. Isang maliit na detalye, pero sa isang iglap, hindi ang manika ang nakita niya, kundi ang isang batang nangungulila sa kanyang ina. Gusto mo bang ayusin ko ang braso niya? Alok ni Lina sa malumanay na boses. Nagningning ang mga mata ni Sofia. Tumango ito ng mabilis. Umupo si Lina sa sahig at kinuha mula sa maliit niyang bag ang isang karayom at sinulid na lagi niyang dala. Sa ilalim ng maingat at sanay niyang mga daliri, ang maliit na braso ng manika ay muling naidugtong ng maayos. Hindi lang niya ito tinahi, ibinalik niya ito sa dati na parang hindi kailanman nasira. Pinanood siya ni Sofia sa bawat tusok ng karayom. Ang mga mata ng bata ay puno ng paghanga. Nang iabot ni Lina pabalik ang manika, mahigpit itong niyakap ni Sofia. Thank you po, Tita Lina, sabi nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Lina ang isang bagay na mas matimbang pa sa anumang sahod, ang sinserong pasasalamat ng isang bata. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Maya, lumabas si Lina mula sa kanyang kwarto para uminom ng tubig. Ang buong kabahayan ay tahimik na.
Ngunit pagdaan niya sa tapat ng isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto, ang opisina ni Marco, narinig niya ang boses nito. Mahina, pero may diin. Ma, this is my house. Ang desisyon ko ang masusunod. Napatigil si Lina, hindi sinasadya. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Please! Pagpapatuloy ni Marco, at sa pagkakataong ito, may halong pagod at pakiusap sa kanyang boses. Bigyan mo naman ako ng kapayapaan. Naramdaman ni Lina na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang katahimikang ipinangako ng bahay na ito ay isang ilusyon lamang. Ang pagdating niya ay hindi nagdala ng tulong. Nagdala ito ng gulo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang maingat na routine. Si Lina ay gumigising bago pa sumikat ang araw. Tinitiyak na malinis at maayos ang lahat bago pa magising ang mag-ama. Pagkatapos, tahimik siyang babalik sa kanyang kwarto para asikasuhin si Maya. Naging isa siyang anino sa loob ng malaking bahay. Hindi siya nagsasalita kung hindi kinakausap. Ang bawat galaw niya ay may sukat, may ingat. Ginagawa niya ang lahat para patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya at para burahin ang alaalang siya ang sanhi ng alitan sa pamilya. Isang hapon, habang abala si Lina sa pagpupunas ng mga salamin sa sala, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang matinis na pag-click ng mga takong sa sahig na marmol. Napahinto siya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Doña Elvira, suot ang isang kulay krema na damit at salaming pang-araw. Tinaas niya ito at inilagay sa kanyang buhok. At ang mga mata nito ay agad na hinanap si Lina. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Nandito ako para sa apo ko, sabi ni Doña Elvira, pero ang kanyang tingin ay nakapako kay Lina. Sakto namang bumaba si Marco mula sa kanyang opisina sa itaas. Lola, bati niya, halatang nagulat din. Marco, apo? Bumeso si Doña Elvira sa kanyang apo, ngunit ang atensyon ay mabilis na ibinalik kay Lina. Mukhang may bago kang ngang tagapaglinis. Tingnan natin kung masinop. Bago pa man makapagsalita si Marco, naglakad si Doña Elvira patungo sa isang mesang kakatapos lang punasan ni Lina. Gamit ang kanyang daliring nakasuot ng mamahaling singsing, mara niya itong iginuhit sa ibabaw ng makintab na kahoy. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang daliri. Wala itong alikabok, pero hindi iyon ang ipinakita ng kanyang mukha. Sumimangot siya. Akala ko ba'y naglilinis ka? Naramdaman ni Lina na umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Lola, kakalinis lang ni Lina dyan, mahinahong sabi ni Marco. Ngunit may bahid na ng iritasyon sa kanyang boses. Tumingin si Doña Elvira kay Marco na parang ito ay isang batang kailangang turuan ng leksyon. Marco, apo, you need professional help. Hindi yung kung saan-saan lang pinupulot. Ang imahe ng pamilya natin ang nakasalalay dito. Ang salitang pinulot ay tumama kay Lina na parang isang malakas na sampal. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Sa halip yumuko siya at tahimik na bumalik sa balde ng tubig na nasa sahig. Sa ilalim ng tubig, doon sa hindi nakikita ng sinuman, mariin niyang kinuyom ang basahan sa kanyang kamay hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko sa sobrang diin. Iyon lang ang tanging paraan para pigilan ang nag-uumapaw na kahihiyan. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan si Lina, narinig niya ang pag-uusap ng maglola sa sala bago umalis ang matanda. Hindi niya gustong makinig, ngunit ang mga salita ay tila may sariling pakpak na lumipad patungo sa kanya. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang pinapapasok mo sa buhay mo, narinig niyang sabi ni Doña Elvira sa mahinang ngunit mariing boses. Baka mamaya may tinatago siyang madilim na sikreto. Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Walang narinig na sagot si Lina mula kay Marco. Ang hapunan ay naging isang tahimik na pagtitipon,
Pakiramdam ni Lina ay may nagbago. Ang mga titig ni Marco ay mas matagal, mas mapanuri. Ang dating magaan na pakikitungo ay napalitan ng isang formal na distansya. Matapos niyang mahugasan ang mga plato at siguraduhing tulog na si Maya, nagulat si Lina nang makita si Marco na nag-aabang sa labas ng kanyang kwarto. Nakatayo ito roon. Ang anyo ay seryoso sa dilim ng pasilyo. "Sir?" tanong ni Lina. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi agad sumagot si Marco. Tinitigan lang siya nito na para bang may isang palaisipan sa kanyang isip na sinusubukang buuin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang boses niya ay kalmado, formal, tila may distansya. "Lina, may dapat ba akong malaman tungkol sa dati mong asawa?" Ang tanong ni Marco ay nakabitin sa hangin ng pasilyo, malamig at mabigat. Pakiramdam ni Lina ay nasa isang silid investigasyon siya kung saan ang bawat salita niya ay maaaring maging hatol sa kanyang kapalaran. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Tiningnan niya si Marco ng diretso sa mata. "Wala po akong itinatago, sir." Simula niya. Ang boses ay mahina, pero buo. "Niloko po ako ng dati kong asawa. Ginamit niya ang pangalan ko sa mga transaksyon na hindi ko alam. Isang araw, umalis na lang siya. Iniwan niya sa akin ang lahat ng utang at lahat ng problema. Hindi niya binanggit ang pangalan ng kumpanya. Hindi niya idinetalye ang kahihiyan. Isinalaysay niya ang katotohanan. Sa pinakasimpleng paraan, walang pag-arte, walang paghingi ng awa. Pinakinggan siya ni Marco nang walang kaimik-imik. Ang seryosong anyo nito ay hindi nagbago, ngunit nakita ni Lina ang isang bagay na lumambot sa mga mata nito. Ang pagdududa ay tila napalitan ng pag-unawa. Tumango ito ng dahan-dahan. "Salamat sa pagsabi ng totoo." Iyon lang. Walang dagdag na tanong. Ang tensyon sa pagitan nila ay biglang gumaan. Para bang isang madilim na ulap ang hinipan palayo. Para makabawi sa nangyari kanina, sabi ni Marco, na tila naghahanap ng paraan para ibahin ang usapan. "Libre ka ba sa Sabado? Mag-barbecue tayo sa hardin. Tayong 4 lang." Nagulat si Lina sa alok. Isang barbecue? Silang 4? Iyon ay hindi gawain ng isang amo at isang kasambahay. Iyon ay gawain ng isang pamilya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa araw na yon. "Opo, sir. Sige po." Dumating ang Sabado na may dalang sikat ng araw at simoy ng hangin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lina si Marco na hindi nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng t-shirt at shorts lang. Siya ang abala sa pag-ihaw, habang si Lina naman ay naghanda ng isang simpleng ensaladang mangga. Ang hardin ay napuno ng tawanan ng mga bata. Si Sofia ay masayang nagpapakita kay Lina ng kanyang mga halaman, habang si Maya naman, na karaniwang laging nakakapit sa palda ng kanyang ina, ay dahan-dahang naglalakas loob na maglaro sa damuhan. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na karne at ng halimuyak ng mga bulaklak. Sa mga sandaling iyon, nawala ang bigat sa dibdib ni Lina. Nawala ang anino ni Doña Elvira. Nawala ang pakiramdam na siya ay isang anino lamang sa loob ng bahay. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay kabilang siya. Habang abala si Marco sa paghiwa ng karne, dahan-dahang lumapit si Maya. Ang munting bata ay may hawak na isang piraso ng inihaw na hotdog sa isang tinidor na plastik. Nahihiyaman, inilahad niya ito kay Marco. Napahinto si Marco sa kanyang ginagawa. Napatingin siya sa bata, pagkatapos ay sa hotdog. Ang lahat ng pagiging seryoso sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ito ng isang nangiting totoo at nagulat. Dahan-dahan niyang kinuha ang tinidor. "Wow! Thank you, Maya," sabi niya sa malambing na boses. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Lina ang eksenang yon. Isang piraso ng hotdog, isang simpleng alok. Ngunit para sa kanya,
Iyon ang pinakamahalagang handog sa buong mundo. Isang patunay na ang puso ng kanyang anak ay nagsisimula ng maghilom. Sa gilid ng hardin, ang matandang hardinero ng pamilya ay tahimik na nagmamasid sa kanila habang nagdidilig. Ang mukha nito ay hindi mapanghusga, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatingin ito kay Lina. Isang tingin ng awa na hindi niya maintindihan. Ang araw ay natapos ng masaya at payapa. Inakala ni Lina na iyon na ang simula ng isang bagong kabanata. Ngunit ng gabing iyon, habang nasa opisina si Marco, isang mensahero ang nag-abot sa kanya ng isang kulay kape na sobre. Galing ito kay Doña Elvira. Nang buksan niya ito, nahulog sa kanyang mesa ang ilang piraso ng papel. Isang background check. Nakalista roon ang pangalan ni Lina Reyes, ang mga kasong isinampal laban sa asawa niya, at ang malaking pagkakautang na iniwan sa kanya ng kumpanyang Reyes Construction and Development. Ang nangiti na iniwan ng masayang araw ay dahan-dahang naglaho sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumento. Ang kanyang panga ay nagsimulang tumigas. Ang masayang larawan ng pamilya sa hardin ay biglang nabahira ng malamig at mapait na katotohanan ng papel. Walang sinabi si Marco tungkol sa sobre, ngunit kinabukasan, naramdaman ni Lina ang pagbabago. Ang init na dala ng masayang barbecue ay naglaho na parang hindi kailanman nangyari. Napalitan ito ng isang hanging malamig at formal. Ang mga good morning ni Marco ay naging mas maikli. Ang mga ngiti niya ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Madalas siyang nasa loob ng kanyang opisina at kapag lumalabas, ang kanyang tingin ay laging dumadaan kay Lina na parang hangin. Hindi ito galit. Hindi ito pagkasuklam. Ito ay isang bagay na mas masakit. Isang pader ng distansya. Araw-araw, dinadala ni Lina ang bigat ng hindi masabing tanong. Ano ang nabasa niya? Galit ba siya? Nawala na ba ang tiwala niya? Ang bawat sulok ng bahay na dati nagsisimula ng maging kanlungan ay muling naging isang dayuhang lugar. Isang hapon, habang naglalabas siya, tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Isang numero na matagal na niyang hindi nakikita. "Hello?" Sagot niya. "Lina, anak, si Aling Nena mo ito." Agad na napangiti si Lina. Si Aling Nena ang matandang may-ari ng isang karinderya sa dati nilang lugar. Ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng kanin at ulam noong mga panahong wala na talaga silang makain ni Maya. Ang taong kumupkop sa kanila sa loob ng isang linggo matapos silang mapaalis sa inuupahang apartment. "Aling Nena, kumusta na po kayo?" Ang masayang tono ni Lina ay agad na nawala ng marinig ang humihikbing boses sa kabilang linya. "Anak, nasa ospital kami ngayon. Ang manglito mo, kailangan daw operahan sa puso sa lalong madaling panahon." Nabitawan ni Lina ang damit na kanyang hawak. "Po, ano pong nangyari?" "May bara daw, anak. Kailangan namin ng malaking pera para sa deposito. Hindi ko alam kung saan ako kukuha." Patuloy ang pag-iyak ng matanda. "Pasensya ka na, anak, at sa'yo pa ako tumawag. Alam kong wala ka rin, pero wala na talaga akong ibang maisip na makausap." Pagkatapos ng tawag, naupo si Lina sa sahig ng laundry area. Tulala. Ang imahe ni Aling Nena at Manglito na nag-aabot sa kanya ng isang mainit na mangkok ng lugaw ay malinaw na bumalik sa kanyang isipan. Utang na loob. Isang sagradong utang na hindi na babayaran ng pera. Gusto niyang tumulong. Kailangan niyang tumulong. Ngunit paano? Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang kwarto, inilabas niya ang isang maliit na lata ng biskwit na pinag-iipunan niya ng kanyang sahod. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang lukot na 1,000 piso at ilang daanan. Ang buong yaman niya sa mundo. Binilang niya ito. 1, 2, 3,
Ang bawat piraso ng papel ay parang may bigat ng isang blok ng semento sa kanyang kamay. Alam niyang kulang na kulang ito. Isang patak lang sa karagatan ng pangangailangan ni Aling Nena. Napatingin siya sa pader na para bang nakikita niya ang kabilang kwarto kung nasaan si Marco. Ang lalaking may kakayahang lutasin ang problemang ito sa isang piraso lang ng tseke. Ngunit paano siya lalapit? Paano siya hihingi ng pabor sa isang taong hindi na siya magawang tingnan sa mata? Ang hiya ay parang isang pader na mas matibay pa kaysa sa pader ng bahay na ito. Pero pagkatapos ay muling pumasok sa isip niya ang umiiyak na boses ni Aling Nena. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumakarera. Bawat hakbang palabas ng kanyang kwarto patungo sa opisina ni Marco ay parang 1 kilometrong paglalakbay. Huminto siya sa tapat ng nakasarang pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit ilang segundo itong nanatiling nakabitin sa hangin. Sa huli, sa isang hiningang malalim, tinulak niya ang kanyang sarili. Kumatok siya. 1 beses. 2 beses. Pasok! Sagot ng boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at itinulak ang mabigat na pinto. Nakaupo si Marco sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa mga papeles sa ilalim ng ilaw ng isang eleganteng lampshade. Nag-angat siya ng tingin at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkagulat nang makita si Lina. Tumayo si Lina sa may pintuan, hindi makahakbang palapit. Kinuyuyom niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. May kailangan ka? Tanong ni Marco. Ang boses ay formal, walang emosyon. Nilunok ni Lina ang hiya. Pinilit niyang magsalita. Sir, nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Pinilit niyang ulitin. Sir, pwede po ba akong humingi ng pabor? Hindi sumagot si Marco. Tinitigan lang siya nito. Naghihintay. Ang katahimikan ay nakabibingi. Naramdaman ni Lina na nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso. Ang bigat ng buong mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Kahit ibawas niyo na lang po sa sahod ko. Buwan-buwan, hanggang sa mabayaran ko po lahat. Ang bawat salita ay isang pakikibaka, isang paglunok sa sariling pride. Para siyang isang pulubi na nagmamakaawa sa harap ng isang hari. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa na unti-unti niyang binuo sa loob ng bahay na yon ay gumuho at naiwan na naman siyang mag-isa at walang-wala. Nakatayo si Marco mula sa kanyang silya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumakad siya palibot sa kanyang mesa at huminto sa mismong harapan ni Lina. Ang tangkad niya ay tila nagbigay ng anino sa buong pagkatao ni Lina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito anino ng kapangyarihan, kundi ng proteksyon. Tinitigan niya ang mga mata ni Lina na puno ng luha, ang mga kamay nitong mahigpit na magkakakuyom, ang buong anyo nitong sumisigaw ng desperasyon. Ang mga dokumento na ipinadala ng kanyang lola ay tila naglaho sa kanyang isipan. Ang nasa harapan niya ngayon ay hindi isang pangalan sa papel, kundi isang taong nasasaktan. Magkano ang kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon at walang paghuhusga. Nagulat si Lina. Hindi niya inaasahan ang tanong. Inaasahan niya ang pag-uusisa, ang pag-aatubili. Pero hindi ang direktang pagtulong. Nanginginig niyang sinabi ang halaga. Isang halagang napakalaki para sa kanya. Ngunit marahil ay barya lamang para sa lalaking ito. Hindi kumurap si Marco. Tumango lang ito. Lumakad siya patungo sa isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Binuksan ito, kumuha ng isang makapal na sobre at walang alinlangan na iniabot kay Lina. Sobra pa yan sa sinabi mo, sabi niya, para kung may iba pang kailanganin. Napatingin si Lina sa perang nasa kamay niya. Pagkatapos ay kay Marco.
Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng bumagsak. Hindi na luha ng hiya, kundi luha ng hindi masukliang pasasalamat. Salamat po, sir. Babayaran ko po. Pangako. Hikbi niya. Huwag mo munang isipin yan, sabi ni Marco. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Halika na. Ihahatid na kita sa ospital. Ang biyahe papuntang ospital ay tahimik. Ngunit hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng mga nakaraang araw. Ito ay isang katahimikang payapa. Pasensya na po sa abala, sir. Basag ni Lina sa katahimikan. Tumingin sa kanya saglit si Marco bago ibinalik ang tingin sa daan. Lahat tayo kailangan ng tulong minsan, Lina. Sabi niya sa isang simpleng tono. Hindi yun kahinaan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Lina. Sa loob ng mahabang panahon, ang paghingi ng tulong para sa kanya ay simbolo ng kabiguan. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ito ay isang kilos ng pagiging tao lamang. Sa ospital, ang pera ay agad na nakapagbigay ng lunas. Naiyak sa pasasalamat si Aling Nena nang yakapin niya si Lina. Habang kausap ni Lina ang matanda, sa isang sulok ng kanyang mata, may napansin siyang isang lalaki sa dulo ng pasilyo na nakatingin sa direksyon nila. Pamilyar ang mukha nito, at nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at nagmamadaling lumakad palayo. Nawala sa dami ng mga tao, hindi na niya ito pinansin. Ang mahalaga ay ang kalagayan ni Mang Lito. Nang bumalik si Lina sa bahay ni Marco, gabi na. Gumaan ang kanyang pakiramdam, puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Ngunit pagpasok niya sa malaking pinto, ang lahat ng iyon ay biglang naglaho. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Elvira, nag-aabang. Para siyang isang mangangaso na matiyagang naghihintay sa kanyang biktima. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Saan ka nanggaling, babae? Tanong nito. Ang boses ay malamig at matalim. Narinig ko ang ginawa mong paghingi ng pera sa apo ko. Isang magaling na aktres. Lola, tama na. Narinig ni Lina ang boses ni Marco mula sa itaas, pababa ng hagdan. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Elvira. Lumapit ito kay Lina at sa kanyang kamay ay may hawak itong isang litrato. Itinapat niya ito sa mismong mukha ni Lina. Ito ba? Ito ba ang lalaking tinutukoy mo? Tanong ng matanda. Bawat salita ay may lason. Ang magaling mong asawa? Napako ang tingin ni Lina sa litrato. Ang mukha sa papel ay isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ang mukha ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Napatingin si Lina sa mukha sa litrato. Pagkatapos ay sa galit na mga mata ni Doña Elvira. Wala siyang lakas na magsalita. Isang marahang tango lang ang naisagot niya. Sa bagay, humalakhak si Doña Elvira ng mapakla. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang mga manloloko, sila-sila rin talaga ang naghahanapan. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, tinalikuran na niya si Lina. Naglakad siya papalabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga takong ay parang martilyong pumupukpok sa puso ni Lina. Naiwan si Lina na nakatayo lang doon, tulala. Ang litrato ay hawak pa rin na parang isang sentensya. Lina, Lina. Ang boses ni Marco ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lumapit ito at dahan-dahang kinuha ang litrato mula sa nanginginig niyang kamay. Pasensya ka na sa lola ko, sabi nito sa mahinang boses. Hindi sumagot si Lina. Naramdaman niyang muling namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagod na siyang umiyak. Pagod na siyang masaktan. Para maiba naman ang isip mo, sabi ni Marco, na tila naghahanap ng paraan para ilihis ang sakit na nakikita niya sa mukha ni Lina. May mga luma akong dokumento sa librarya na kailangan ng ayusin. Simpleng trabaho lang. Ihiwalay lang ang mga luma sa mga baupo. Gusto mo bang subukan? Walang lakas na tumanggi si Lina.
Kahit anong gawain ay mas gugustuhin niya kaysa manatili lang na nakatayo roon. Nilalamon ng kahihiyan. Tumango siya. Ang librarya ay isang silid na tahimik at amoy ng lumang papel at kahoy. Sa isang sulok ay may ilang kahon na puno ng mga folder. Ipinakita ni Marco kung ano ang gagawin bago siya iwanang mag-isa. Umupo si Lina sa sahig at sinimulang buklatin ang mga dokumento. Sa una, ang isip niya ay lumilipad pa rin, pabalik-balik sa masasamang salita ni Doña Elvira. Ngunit habang tumatagal, ang simpleng gawain ay nagsimulang maging isang uri ng meditasyon. Ang pagbuklat ng mga papel, ang pagbasa ng mga pizza, ang pag-aayos sa mga ito, unti-unti nitong pinapakalma ang kanyang isipan. Habang abala siya, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Tita Lina, napalingon siya. Si Sofia. May dala itong isang baso ng tubig. Daddy said you might be thirsty, sabi ng bata. Iniabot nito ang baso kay Lina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lina. Salamat, Sofia. Umupo ang bata sa tabi niya. Pinapanood ang kanyang ginagawa. Maya-maya, nagsalita ito sa mahinang boses. Don't be sad po. Lola is just Lola. Ang simpleng pangunawa ng isang bata ay mas tumagos pa sa puso ni Lina kaysa sa anumang salita ng matatanda. Hinaplos niya ang buhok ni Sofia, isang tahimik na pasasalamat. Matapos umalis ni Sofia, ipinagpatuloy ni Lina ang kanyang gawain. May isang partikular na kahon na may markang M&A, Corporate Archives. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang isa sa mga folders sa loob. Ang mga nilalaman nito ay puro mga legal na dokumento, mga numero, at mga terminong hindi niya maintindihan. Ngunit sa ilalim ng isang makapal na kontrata, may isang summary report. Binasa niya ang pamagat. Project Aquila, a hostile takeover analysis. Wala itong ibig sabihin sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagbasa, hindi dahil interesado siya, kundi dahil lamang sa wala siyang ibang magawa. The successful acquisition of a competing firm facing internal fraud and mismanagement. At sa ibaba nito, nakasulat ang pangalan ng kumpanyang tinutukoy. Ang kanyang daliri ay marahang dumapo sa mga nakaimprentang salita. Reyes Construction and Development. Ang pagtibok ng kanyang puso ay biglang huminto. Binasa niya ulit. At ulit. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang pangalan ng kumpanya ng pamilya ng dati niyang asawa. Ang pangalan ng kanilang pagkasira. Nanginginig ang mga kamay ni Lina. Ang mga salitang Reyes Construction and Development ay tila nagliliyab sa papel. Bumubulong ng mga multo mula sa kanyang nakaraan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa librarya ay naging mabigat, nakasasakal. Parang may isang malaking piraso ng yelo na dumapo sa kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang kirot na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ibinuklat niya ang mga pahina ng mas mabilis. Hinahanap ang anumang pahiwatig, anumang koneksyon. Ang bawat salita, bawat numero, ay tila bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang mga dokumento ay nagdedetalye ng isang hostile takeover na isinagawa ng De Villa Corp. Ang De Villa Corp, ang kumpanya ni Marco, ang kanyang benefactor. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho, ng tirahan, ng pag-asa. Ang ama ni Sofia, ang anghel na nagdala sa kanya sa lugar na ito. Ang lahat ay tila isang malaking, masalimuot na plano. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang mga pader na kanyang pinagtibay para protektahan ang kanyang puso ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang kaba na naramdaman niya sa unang pagkikita nila ni Doña Elvira ay nagkaroon ng kahulugan. Ang mga salita ng matanda na, hindi mo alam kung anong klase ng tao ang pinapapasok mo sa buhay mo, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, ito ay tumutukoy na sa kanya, kay Marco, at sa kanilang nakaraan. Naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang mga mata.
Hindi siya makapaniwala. Bakit? Bakit ngayon pa? Bakit sa lahat ng tao? Bakit siya pa? Ang kamay na nag-angat sa kanya mula sa putikan ay siya ring kamay na nagtulak sa kanya doon sa simula pa lang. Nilukot niya ang papel. Hindi niya namalayan ang luha na umagos sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa lahat ng pananakit na ginawa ng kanyang asawa. Dahil ang sakit na ito ay nagmula sa isang lugar na inaakala niyang ligtas, sa isang taong pinasimulan na niyang pagkatiwalaan. Hindi niya nakaya. Ibinagsak niya ang folder. Ang iba pang mga papel sa kahon ay sumama sa pagbagsak, kumalat sa sahig na parang mga sirang piraso ng isang puzzle. Ang tunog ng pagbagsak ay tila isang pagbagsak din ng kanyang kaluluwa. Lina, biglang bumukas ang pinto ng librarya. Napakagatlabi si Lina. Hindi niya magawang lumingon. Hindi niya gustong makita ang mukha ni Marco. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan na nakikita niya ngayon. Pero alam niyang nakita na siya ni Marco. Alam niyang nakita na nito ang gulo sa sahig. At alam niyang nakita na nito ang folder na naglalaman ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang lumakad si Marco papasok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay tila bumubuo ng isang mabigat na tunog sa katahimikan. Lina, I can explain. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Marco, ngunit ang tinig niya ay hindi na ang kalmado at buong boses na dati niyang naririnig. Sa halip, may bakas ito ng pag-aalala. Isang tunog ng isang taong nahuli sa akto. At sa tainga ni Lina, ang I can explain ay parang isang kumpirmasyon. Isang patunay na ang lahat ng kanyang hinala ay totoo. Ang mga salitang I can explain ay umalingaongaw sa buong librarya. Ngunit sa tainga ni Lina, parang wala itong kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang buhay na muling nababali-bali. At sa pagkakataong ito, mas masakit dahil nagmula sa isang inaakala niyang ligtas na lugar. Sa wakas, lumingon si Lina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang galit at pagtataka ay naghalo sa kanyang mga mata. "E-explain?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Na ang taong nagtulak sa amin sa kalsada ay siya ring taong nagpanggap na tumulong sa amin, na ang bubong na tinutulugan namin ngayon ay binuo mula sa mga abo ng buhay ko? Umabante si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. "Hindi ko alam, Lina. Hindi ko alam ang sitwasyon mo. Ang Reyes Construction, matagalan na namin silang iniimbestigahan. May maling pamamahala. May nawawalang pondo. Isang hostile takeover ang tanging paraan para masalba ang mga empleyado at assets." Mga empleyado? Assets? Sumbat ni Lina. Ang bawat salita ay may bahid ng sakit. "Para sa'yo, numero lang yun sa papel, Marco. Para sa'kin, yun ang buhay ko, ang pamilya ko." Naramdaman niya ang init ng apoy na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang puot na matagal niyang kinimkims sa kanyang asawa ay biglang lumipat sa taong nasa harapan niya. Akala ko iba ka." Patuloy ni Lina. Ang kanyang boses ay humina at naglalaman ng matinding pagkabigo. "Akala ko, nakakita ako ng pag-asa, pero niloko lang pala ulit ako ng tadhana." Naglakad si Marco palapit. Sinusubukang hawakan ang braso ni Lina, ngunit mabilis itong umiwas. Isang pader na hindi nakikita ang biglang nabuo sa pagitan nila. "Lina, maniwala ka. Wala akong intensyon na saktan ka," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Pinagkatiwalaan kita. Pinakinggan kita nang sabihin mo ang tungkol sa dati mong asawa. Hindi ko rin alam na magkakaugnay pala tayo sa ganitong paraan. Pero ngayon alam mo na," sagot ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. "At ngayon, alam ko na rin." Ang lahat ng magagandang alaala na nagsimulang mabuo. Ang tawanan sa hardin,
Ang pagmamalasakit ni Marco sa ospital, ang ngiti ni Sofia nang ayusin niya ang manika. Lahat ng yon ay nabahira ng mapait na katotohanan. Ang bawat kilos ng kabaitan ay tila naging isang biro. Naramdaman ni Lina na hindi na siya makatagal pa sa silid na iyon. Hindi na niya kayang manatili sa ilalim ng bubong na pinagmulan ng kanyang kasawian. Mabilis siyang naglakad palabas ng librarya. Iniwan si Marco na tulala. Diretso siya sa kanyang kwarto at sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang isang matinding desisyon na nabubuo sa kanyang puso. Nang makapasok siya sa kwarto, agad niyang sinimulan ang pag-iimpake. Ang iilan niyang damit, ang larawan nila ni Maya, ang mga munting gamit nila, lahat ay inilagay niya sa isang lumang bag. Nagising si Maya sa ingay. "Mama, saan tayo pupunta?" Tanong ng bata, nagtataka. Niyakap ni Lina ang kanyang anak. "Uuwi na tayo, anak," sabi niya, kahit hindi niya alam kung saan sila uuwi. Habang papalabas sila ng kwarto, nakita niya si Marco na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang mukha nito ay puno ng lungkot. "Hindi ko kaya, Marco," sabi ni Lina. Ang boses ay puno ng sakit at pagod. "Hindi ko kayang tumira sa ilalim ng bubong na itinayo mula sa pagkasira ng buhay ko." Binuhat niya si Maya at walang lingon-likod na naglakad papalabas. Ang mga yapak ni Lina at Maya ay tila bumubuo ng isang malungkot na himig habang papalayo sila sa malaking bahay. Bawat hakbang ay isang kirot sa kanyang puso, ngunit mas masakit kung mananatili pa siya. Hindi niya kayang mabuhay sa ilalim ng anino ng nakaraan, sa ilalim ng bubong na binuo mula sa kanyang pagkasira. Ang lamig ng gabi ay muling bumalot sa kanila. Ang luma niyang kotse ay naghihintay sa paradahan, isang pamilyar na tanawin na puno ng kawalan ng pag-asa. Pagkabukas ni Lina sa pinto ng kotse, isang munting tinig ang biglang pumunit sa katahimikan. "Tita Lina, no, don't go!" Napalingon si Lina. Nakita niya si Sofia na tumatakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang maliliit na paa ay halos madapa sa pagmamadali. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha. Nang makalapit, niyakap ni Sofia ang binti ni Lina, mahigpit na mahigpit. "Please, Tita Lina, don't leave!" Humihikbi ito. "Who will fix my doll? Who will read me stories?" Naramdaman ni Lina ang pagkirot sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Sofia ay isang manipis na sinulid na tila pinipilit siyang manatili. Pero paano? Paano niya maipapaliwanag sa isang bata ang komplikadong sakit ng matatanda? Sa di kalayuan, nakita ni Lina si Marco na nakatayo, nakatitig sa kanila. Ang kanyang mukha ay halos walang emosyon, ngunit sa isang iglap, nakita ni Lina ang isang bagay na nagpapakita ng matinding sakit sa mga mata nito. Sa likod ni Marco, nakita rin niya si Doña Elvira na nakatayo sa may pinto, pinapanood ang eksena. "Lola?" biglang tanong ni Sofia, humihikbi pa rin. "Why are you always angry with Tita Lina? She makes Daddy smile." Ang mga salita ng bata ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ng lahat. Nagulat si Doña Elvira. Ang matigas niyang mukha ay biglang nagpakita ng isang kakaibang emosyon. Marahil ay pagkagulat, marahil ay isang bahid ng pagsisisi. Maging si Marco ay nagulat sa tanong ng kanyang anak. Ang katotohanan ng mga salita ni Sofia ay bumalik sa kanya. Simula nang dumating si Lina, may ilang ulit ngang sumilay ang nangiti sa kanyang labi. Isang bagay na matagal nang nawala mula sa pagkamatay ng kanyang asawa. Huminga si Marco ng malalim. Naglakad siya palapit at sa bawat hakbang niya, tila binubuo niya ang isang desisyon. Lumuhod siya sa harapan ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata nito, puno ng pakiusap. "Huwag kang umalis, Lina," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagnanasa. "Please, hindi para sa akin, kundi para sa mga bata at para bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat." Ang mga salita ni Marco ay dumating sa tamang oras, sa tamang lugar. Ang pakiusap ni Sofia
Ang katahimikan ni Doña Elvira, ang pangako ni Marco. Naramdaman ni Lina na nasa gitna siya ng dalawang mundo. Ang kanyang nakaraan na puno ng sakit at ang kanyang kinabukasan na puno ng kawalan ng katiyakan. Pero sa harap niya, may dalawang batang nangangailangan ng pagmamahal. At sa tabi niya, may isang lalaking humihingi ng ikalawang pagkakataon. Niyakap niya si Sofia at pagkatapos ay tiningnan si Marco. Hindi pa rin siya makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang tahimik na tanong. Lina! Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. I have important information about your ex-husband. Meet me tomorrow. Same place as the hospital. Don't tell anyone. Napatingin si Lina sa cellphone. Pagkatapos ay kay Marco at pagkatapos ay sa malaking bahay. Ang desisyon ay nasa kanya na. Nakatayo si Lina sa gitna ng desisyon. Ang pakiusap ni Sofia ay bumubulong sa kanyang puso. Ang sinseridad sa mga mata ni Marco ay nagbibigay ng pag-asa. At ngayon, ang text message ay nag-aalok ng isang pagkakataon para sa katotohanan. Hindi na siya isang biktima. Panahon na para hanapin ang sarili niyang katarungan. Ibinaba ni Lina si Sofia, humarap siya kay Marco. Hindi ako aalis, sabi niya. Ang boses ay buo at matatag. Pero hindi ibig sabihin nito ay kalimutan ko na ang lahat. Bibigyan kita ng pagkakataon, Marco. Para sa mga bata. At para malaman ko ang buong katotohanan. Hindi sumagot si Marco. Ngunit ang relief sa kanyang mukha ay sapat na. Isang tahimik na pagtanggap. Maging si Doña Elvira, na nakarinig ng lahat, ay hindi umimik. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay nanatili, ngunit tila may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Kinabukasan, matiyagang naghintay si Lina sa labas ng ospital, sa parehong lugar kung saan niya nakita ang lalaking pamilyar, ang mukha. At doon nga, pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ito. Miss Lina Reyes? Tanong ng lalaki. Ang boses ay mahina at maingat. Tumango si Lina. Ikaw ba ang nag-text? Tumango ang lalaki. Ako po si Mang Jose. Dati akong accountant sa Reyes Construction. Dinala ni Mang Jose si Lina sa isang tahimik na karinderya sa kanto. Sa loob ng halos isang oras, isinalaysay niya ang buong katotohanan. Hindi lang po si Mr. Reyes ang may kasalanan, ma'am, sabi ni Mang Jose, habang inilalabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. May isa pa pong kasosyo. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ginawa lang pong front si Sir Benjo. Pinagmamasdan ni Lina ang mga dokumento, mga bank statements, mga email exchanges, mga ledger na may mga nakatagong transaksyon. Bawat piraso ng papel ay nagpapakita ng isang malaking pagsisinungalingan at panlilinlang. Ang kanyang dating asawa ay hindi lang nag-iisa sa krimen. Mulat sa pool, plano na po nilang ibagsak ang kumpanya para makapag-divert ng pondo. Patuloy ni Mang Jose. Pero mas matalino po si Mr. Marco de Villa. Nahuli niya po ang modus. Kaya ang Reyes Construction, hindi lang po basta bumagsak. Nilabanan po sila ng De Villa Corp. Sa korte, naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang ulo. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit. Galit sa taong naglaro sa buhay nila. Galit sa taong ginamit ang pangalan ng kanyang dating asawa para pagtakpan ang kanyang sariling kasamaan. Galit sa taong nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Ang kanyang dating asawa, si Benjo Reyes, ay isa lang palang biktima sa isang mas malaking laro. Isang pawn. Sino po ang kasosyong yon? Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ibinigay ni Mang Jose ang isang piraso ng papel. Nakasulat doon ang isang pangalan. Mr. Arthur Lim. Ang pangalang iyon, narinig na niya iyon dati. Hindi mula kay Marco, kundi mula kay Doña Elvira. Isang beses, habang naglilinis siya, narinig niya ang matanda na nagkukwento sa kanyang kaibigan tungkol sa matalik na kaibigan ng kanyang pamilya, isang respetadong negosyante sa kanilang circle.
Isang pangalan na binabanggit ng may paghanga at tiwala. Si Arthur Lim. Nasa kamay ni Lina ang mga ebidensya. Ang mga dokumento mula kay Mang Jose ay isang sandata. Hindi na siya isang babaeng walang laban. May pangalan na ang kanyang kalaban. At may kakampi siya. Pagka-uwi ni Lina, diretso siya sa opisina ni Marco. Naabutan niya itong nagtatrabaho. Ibinagsak niya ang folder sa mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nag-angat ng tingin si Marco. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Lina. Nalaman ko ang buong katotohanan. Sabi ni Lina, ang boses ay matatag. Ang Reyes Construction. Hindi lang po bumagsak dahil sa asawa ko. May utak sa likod ng lahat. At ang pangalan niya, Arthur Lim. Napakunot ang noo ni Marco. Tumayo siya at kinuha ang folder. Habang binabasa niya ang mga dokumento, ang kanyang muka ay unti-unting naging seryoso. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang masalimuot na plano, isang serye ng mga transaksyon na nagpatunay sa lahat ng sinabi ni Lina. Si Arthur Lim. Kaibigan namin siya. Sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Nagtitiwala ang lola ko sa kanya. Ginamit niya ang pangalan ng dating asawa ko. Patuloy ni Lina. Sinira niya ang buhay ng maraming tao at siya pa ang nagpapakabanal. May ilang sandaling katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay nakabitin sa pagitan nila. Kailangan nating ipakita ito sa lola mo. Sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay puno ng desisyon. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan niya. Kinabukasan, isang tensyonadong pagtitipon ang naganap sa malaking sala. Nakaupo si Doña Elvira sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Nakatayo naman si Marco at Lina sa kanyang harapan. Hawak-hawak ang mga dokumento. Lola, simula ni Marco, ang boses ay formal. Mayroon po kaming importanteng sasabihin sa inyo tungkol kay Arthur Lim. Ngumiti si Doña Elvira ng mapakla. Narinig ko na ang mga kwento. Huwag niyo nang sirain ang pangalan ng kaibigan namin. Pero Lola, may ebidensya po kami. Giit ni Lina. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Ipinapakita ang bawat piraso ng patunay. Ipinapaliwanag niya ang mga detalye, ang mga koneksyon, ang lahat ng narinig niya mula kay Mang Jose. Sa una, hindi umimik si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga dokumento, ngunit ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging matigas, ito ay naging maputla. Ang mga daliri niyang nakasuot ng singsing ay nagsimulang manginig. Imposible, bulong niya. Nagtitiwala ako kay Arthur. Parte siya ng pamilya. Siya po ang dahilan kung bakit nasira ang kumpanya ng dating asawa ni Lina. Lola, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng bigat. Siya po ang dahilan kung bakit namatay ang anak niyo. Napatigil si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang huling sinabi ni Marco ay tumama sa kanya na parang isang matalim na sibat. Mabilis na pinakita ni Marco ang mga patunay kung paano nagkaroon ng chain of stress ang nangyari sa kumpanya na naging sanhi ng pagkamatay ng asawa niya. Nagkaroon ng matinding stress ang asawa niya bago siya mamatay dahil sa pagkakawala ng pera sa kumpanya. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Doña Elvira. Ang lahat ng pagmamalaki at pagmamataas ay naglaho sa isang iglap. Bumagsak siya sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Narinig ni Lina ang isang mahinang hikbi mula sa matanda. Bakit? Bakit niya ginawa ito sa amin? Bulong ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagtataksil. Bakit? Buong buhay ko. Pinagkatiwalaan ko siya. Naramdaman ni Lina ang isang kakaibang emosyon. Hindi ito tagumpay, kundi awa. Ang lahat ng galit niya kay Doña Elvira ay biglang naglaho. Nakita niya ngayon ang isang matanda na nasaktan.
Isang ina na pinaglaruan, isang taong niloko. All this time, I blamed the wrong person. Bulong ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Tumawag si Arthur Lim. Alam na nitong nabunyag ang lahat. Sinagot ni Marco ang tawag at binuksan niya ang speaker. Marco, anong nangyayari? Tanong ni Arthur Lim. Ang boses ay puno ng galit at pagbabanta. Kung ano man ang balak mong gawin, mag-isip-isip ka. Hindi mo gugustuhin ang kalabanin ako. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hindi mo lang ako ang kinakalaban, Arthur. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lina. At sa harap ni Doña Elvira, kinuha niya ang kamay ni Lina at mahigpit na hinawakan. Kinakalaban mo ang pamilya ko. Ang mga salitang, kinakalaban mo ang pamilya ko, ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang matatag na deklarasyon. Ang paghawak ni Marco sa kamay ni Lina ay hindi lamang isang kilos ng pagsuporta, kundi isang pangako. Sa harap ni Doña Elvira, sa gitna ng pagguho ng kanilang pinaniniwalaan, nabuo ang isang bagong pundasyon. Hindi nagtagal, tuluyang nabunyag ang lahat ng iligal na gawain ni Arthur Lim dahil sa mga ebidensya na hawak ni Lina at Marco, at sa tulong ng legal team ni Marco, agad itong naaresto at naharap sa hustisya. Ang mga biktima, kabilang na ang dating asawa ni Lina, ay nakatanggap ng katarungan. Ang kalungkutan ay nagbigay daan sa kapayapaan. Sa loob ng malaking bahay, ang tensyon ay dahan-dahang humupa. Si Doña Elvira, bagaman hindi pa rin ganap na nakakangiti, ay hindi na ganoon kamatigas. Ang dating nagliliyab niyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagmumuni-muni. Isang hapon, habang naglalaro si Maya sa sala, narinig ni Lina ang malakas na pag-ubo ng kanyang anak. Agad siyang lumapit, nag-aalala. Bigla, lumabas si Doña Elvira mula sa kusina. May hawak na isang baso ng gatas. Para sa bata, sabi niya. Ang boses ay koklok, ngunit sa unang pagkakataon, walang bahid ng pagkahilig. May lagnat iyan. Dapat painumin mo ng mainit na gatas na may pulot. Nagulat si Lina. Kinuha niya ang baso ng gatas at dahan-dahan siyang tumango. Salamat po. Hindi sumagot si Doña Elvira, ngunit bago ito tumalikod, nakita ni Lina ang isang mabilis na sulyap ng pag-aalala sa mga mata ng matanda. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Lina, iyon ay isang malaking hakbang. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, naupo sina Lina at Marco sa hardin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kapaligiran ay mainit. Salamat, sabi ni Lina sa mahinang boses. Salamat sa lahat, Marco, sa pagtulong sa akin, sa pagtitiwala sa akin, sa paglaban para sa akin. Tumingin sa kanya si Marco at sa mga mata nito, nakita ni Lina ang pagmamahal. Ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng sakit, ay tila humantong sa sandaling ito. Ako ang dapat magpasalamat, Lina, sagot ni Marco. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa kamay ni Lina. Binigyan mo ako ng pagkakataon na muling makaramdam. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maging isang ama ulit at binigyan mo ako ng isang pamilya. Hindi siya nag-alok ng singsing. Hindi siya gumamit ng mga salitang matatamis na parang pelikula. Ang sinabi niya ay mas matimbang pa sa anumang material na bagay. Isang pangako ng isang kinabukasan. Will you build a new life with me, Lina? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sinseridad at pag-asa. Tayong apat, bilang isang pamilya. Tumingin si Lina sa mga bituin. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ang nakaraan ay hindi na isang pabigat, kundi isang aral. Ang sakit ay nagturo sa kanya na maging matatag. At ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Marco ay nagbigay sa kanya ng lakas na muling mangarap. Opo, Marco, sagot ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan.
Opo, makakasama mo ako. Ang pagtanggap ni Lina ay hindi lamang isang sagot sa tanong ni Marco, kundi isang pangako ng isang bagong simula. Ang mga salitang, makakasama mo ako, ay nagpuno ng pag-asa sa buong hardin. Isang pag-asa na matagal nang nawala sa kanilang mga buhay. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip. Ngunit hindi ito panaginip. Ito ay isang katotohanan na mas maganda pa kaysa sa anumang panaginip. Ang bahay na dati puno ng tensyon at lungkot ay napuno na ngayon ng tawanan at pagmamahalan. Si Maya at Sofia ay naging tunay na magkapatid. Magkasama silang naglalaro sa hardin, nagbabasa ng kwento sa ilalim ng puno, at nagbabahagi ng kanilang mga sikreto. Ang dating pagiging mahiyain ni Maya ay unti-unting naglaho, napalitan ng kagalakan at kumpiyansa. Ang mga umaga ay puno ng pagmamadali habang sabay-sabay silang naghahanda. Si Marco at Lina, magkasama, ay inihahatid ang mga bata sa eskwelahan. Holding hands, nakangiti. Tila ba sila ang pinakamayaman sa mundo? Hindi sa pera, kundi sa pagmamahalan. Sa isang hapon, nagkaroon ng maliit na misa sa lokal na simbahan ng barangay. Nagpunta silang apat at doon, sa ilalim ng mga matandang pader na bato, naramdaman ni Lina ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nakita niya si Marco na nakangiti, hawak ang kamay ni Sofia, habang si Maya naman ay nakatingala sa kanya, puno ng paghanga. Paglabas nila ng simbahan, nakita nila si Doña Elvira. Hindi ito lumapit, ngunit nakaupo ito sa isang bench, pinapanood silang apat. Sa pagkakataong ito, walang galit sa kanyang mga mata. Sa halip, may isang bagay na matagal nang nawala. Isang sulyap ng kalungkutan, ngunit may kasamang bahid ng pagtanggap. Lumapit si Lina sa kanya, may hawak na isang bulaklak. Lola, sabi niya, iniaabot ang bulaklak. Tiningnan ni Doña Elvira ang bulaklak, pagkatapos ay si Lina. Kinuha niya ito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lina ang isang maliit na ngiti sa labi ng matanda. Salamat, sabi nito sa mahinang boses. Ang mga simpleng sandali ay naging mga ginto. Ang pag-uusap nila sa hapagkainan, ang pagbabasa ng kwento sa mga bata bago matulog, ang mga tahimik na sandali nila ni Marco habang pinapanood ang pagtulog ng mga bata. Ang bawat sandali ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay kayang buuin kahit ang pinakawasak na mga pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Marco sa hardin, pinapanood ang mga bituin, naramdaman ni Lina ang isang kalmadong kaligayahan. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Ang nakaraan ay nasa likod na nila. Salamat, bulong ni Lina. Nakatingin kay Marco. Ngumiti si Marco at mas hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Salamat sa'yo. Hindi na nila kailangan ng mahahabang paliwanag. Ang kanilang mga puso ay nagsalita na. Ang kanilang mga kaluluwa ay magkasama na. At ang kanilang kinabukasan ay maliwanag at puno ng pag-asa. Lumipas ang 5 taon. Ang hardin na minsang naging saksi ng mga luha at pagdududa ay ngayoy puno na ng mga tawa at masasayang alaala. Ang mga bulaklak ay mas lalong namumukadkad at ang hangin ay nagdadala ng kwento ng paghilom at pag-ibig. Si Lina Reyes de Villa ay hindi na isang kasambahay. Ngayon, siya ay kasosyo ni Marco sa isang fundasyong tumutulong sa mga kababaihang single mother, gaya niya noon na naghahanap ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Ang kanyang karanasan ay naging inspirasyon, ang kanyang boses ay naging pag-asa. Hindi na siya nagtatago sa anino ng nakaraan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga sugat upang maging ilaw sa iba. Si Maya at Sofia ay lumaki na, magagandang dalagita na parang tunay na magkapatid. Ang kanilang pagmamahalan ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagtanggap at pagkakaisa. Hindi na nila naiisip kung sino ang tunay na anak ng sino. Sila ay isang pamilya, binuo ng pagmamahalan. At si Doña Elvira,
Hindi siya nagbago ng lubusan. Nanatili siyang formal at may matigas na paninindigan. Ngunit ang kanyang puso ay lumambot. Madalas siyang dumadalaw, hindi na para manghusga, kundi para magdala ng mga lutong bahay at magkwento sa kanyang mga apo. Nakikita niya ngayon kay Lina hindi ang palaboy na pinaniwalaan niya noon, kundi ang babaeng nagpabalik ng ngiti sa mukha ng kanyang apo, ang babaeng nagbigay ng kapayapaan sa kanyang pamilya. Isang hapon, naupo si Lina sa may bintana ng silid na dati kwarto niya bilang kasambahay. Ngayon, isa na itong opisina para sa kanyang charity work. Pinagmamasdan niya ang hardin kung saan nagsimula ang lahat. Naalala pa rin niya ang lamig ng kotse, ang takot sa mga mata ni Maya, ang mga salita ni Doña Elvira. Naalala pa rin niya ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng utang na loob. Ngunit hindi na ito mga alaala na nagbibigay sa kanya ng lungkot. Ito ay mga alaala na nagpapatunay sa kanyang lakas. Nakatayo si Marcos sa pintuan, nakangiti. May iniisip ka, mahal? Tumingin si Lina sa kanya at ngumiti. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat. Lumapit si Marco at niyakap siya mula sa likuran. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ni Lina. Ang mahalaga, magkasama tayo. Hindi na niya kailangan ng mga kasagutan sa lahat ng tanong. Hindi na niya kailangan ng perpektong buhay. Ang tanging kailangan niya ay ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Marco, ang tawanan ng kanyang mga anak, at ang kapayapaan na natagpuan niya sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. Natutunan ni Lina na ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap, at ang pagmamahal ay kayang buuin ang lahat ng sira. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tahanan, hindi sa isang lugar, kundi sa puso ng isang pamilya na binuo mula sa mga abo.